Yo, good morning mga paps. Time check tayo, sakto 6 o'clock ng umaga. Today is February 20, 2024. For today's video, pag-uusapan natin yung darating natin mandatory inspection. Nag-notification na si Grab sa akin is kailangan na tayo mag-inspection ng motor natin. Pupunta tayo sa Grab Hub. Pero wala pang lumalabas na schedule, siguro mamaya check natin kung meron na. Tsaka pag-uusapan natin ngayon yung mga mahalagang bagay kung bakit ang isang GrabFood at Grab Express rider is nade-deactive or tinatanggal ni Grab sa serbisyo. Ito yung mga common mistake ng mga kapwa natin rider na hindi nyo dapat gawin. Pero bago ang lahat, this is Batang X Motovlog. Kung di pa kayo nakakapag-like, share, and subscribe, please click the notification button and click the bell button para lagi kayong updated sa mga gagawin nating videos. Pero bago ang lahat, ipasok ang intro. Step 1, wake up early, gonna rise in the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, Nang booking na double book tayo. Napakarami na ito. Wake up, today's gonna be a good day. Pero maganda naman yung pair natin is 103 plus 5, 108. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, Yung matagal today's ang gonna be haba a ng good video. day. Wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your Thank you po. affirmations, Salamat. aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, Thank you blood po. and circulation. One step at a time, that's how you make it. Set a goal you control and the At yun na nga mga paps, pag-uusapan natin yung mga dahilan kung bakit nade-deactive or tinatanggal ni Grab sa serbisyo ang isang rider. Pag-uusapin natin yan. Alam nyo naman na ang daming gusto mag-apply kay Grab bilang isang GrabFood or Grab Express. Kaya kung ikaw is tinanggap ni Grab at nakapasok ka sa delivery rider niya, pahalagahan mo kasi may mga kapwa ko rider na naging kaibigan ko na rin na natanggal kay Grab na gustong bumalik kaso hindi na sila makabalik dahil nga may mga severe offense or malalang ginawa na hindi mo dapat ginagawa bilang isang GrabFood at Grab Express delivery rider. Hihimay-himayin natin yan, isa-isahin natin yan. Way back 2020, nag-apply ako is July 2019. Up to now, 2024, nandito pa rin ako sa serbisyo. Nandito pa rin ako kay Grab bilang isang delivery rider. Biruin mo ilang taon na yun, alos 5 years na rin. Di na rin biro yung pinagdaanan natin. Dumaan tayo sa disgrasya, sa aberya, lahat na ng napagdaanan na natin. Pero up to now nananatili pa rin tayo kay Grab. Which means ibig sabihin nun is maganda pa rin talaga kitaan kay Grab ngayon. Kasi hindi naman tatagal ang isang rider na ganito katagal kung hindi na-provide ni Grab yung mga pangangailangan ng isang rider especially sa booking. Ibig sabihin, kahit marami tayong rider, nandyan pa rin yung booking. Lalong-lalo na sa GrabFood. Alam niyo naman ang food. Lahat ng tao, minuminuto, nagugutom. Tsaka in demand talaga ang food kasi all weather yan mapatag-init, tag-ulan, tag-tuyot. Nandyan palagi yung GrabFood. Kaya marami talagang nangangailangan ng food. Kahit ikaw, kahit ako, kailangan natin ng pagkain. Kaya kung ikaw nakapasok ka na bilang isang Grab rider, ito ang magiging payo at kailangan na hindi mo dapat gawin para tumagal ka bilang isang
delivery rider kay Grab. By the way, pupunta muna tayo sa Tambayan at doon natin pag-uusapan at ihimayin isa-isa ang mga topic natin ngayon, araw na to, at sana makarami tayo ng booking. Alright, first booking of the day. Okay na to? 47 pesos. Lapit lang to. Hatid muna natin to, tsaka natin okay na. Tsaka natin pag-usapan yung mga dahilan kung bakit na-deactive at tinatanggal ni Grab ang isang rider. Sa dami-dami gusto mag-a-apply kay Grab, kaya pag binigyan kanya ng pagkakataon makapagtrabaho sa kanya, makapasok, pangalagaan nyo yung account nyo kasi malaking bagay talaga si Grab. Kaya ito bilang gabay sa mga bago or gusto mag-apply kay Grab. Once na nakapasok kayo, ito dapat yung mga hindi nyo dapat ginagawa kung gusto nyo tumagal kay Grab. Hala nga, tignan natin. Nilista ko yun eh. Alright. Number 1 sa listahan natin. Ito ay random lang ha mga paps. Hindi ito sunod-sunod. Random lang ang ano natin. Number 1, pinaka-mortal sin. Kahit saan naman sigurong trabaho, ito yung pinaka-bawal gawin. Is yung mambastos ng customer. Oo, tama, narinig nyo. Bawal ang mambastos. Pinaka-mortal sin yan kay Grab. Lalo na kung re-report ka ng customer na binastos mo siya, chinat mo siya ng hindi ka aya-aya, ng hindi maganda, minura, hinipuan. Yan ang pinaka-mortal sin. Automatic, sibak ka na agad kay Grab niyan. Di mo rin kasi maiiwasan yun. May ibang customer na magaspang din ang ugali. Yung talagang sasaidin yung pasensya mo hanggang maubos yung pasensya mo. Pero hanggat maaari, huwag ka na may pagsagutan. Hingi ka na lang agad ng pasensya para hindi na lang humaba. Dahil kay Grab, customer service number 1 yan. Mahalaga sa kanya ang customer dahil dyan sila kumikita, dyan tayo kumikita. Kaya napakahalaga sa kanya ng customer. Kaya pinakabawal sa kanya yung mambabastos ka ng customer. Dahil automatic, sibak ka na agad sa serbisyo. Walang kaabog-abog yun. Sisibakin ka na agad niya. Kaya once na nakapasok kayo kay Grab, mga paps, huwag niyong gagawin yun ha. Mambastos ng customer. Kasi kahit saan naman trabaho, di ba? Customer relation yung pinaka-importante. Kaya wag niyong gagawin yun. Morning po. Thank you, ma'am. Thank you po. Kahit nga sa Jollibee, sa fast food eh, napakalaga ng mga feedback at mga concerns ako pagdating sa customer, di ba mga paps? Kaya wag niyong gagawin yung pambabastos. Siguro yan yung pinaka top of the line na wag mong gagawin. Kung gusto mong tumagal kay Grab, magbigay ka ng magandang serbisyo sa customer. Laging tatandaan ng customer yung nagbibigay ng kita sa atin. Although hindi lahat customer is always right, di ba? May mga pagkakataon din talaga na makaka-encounter ka ng magaspang ang ugali. Sa 5 taong ko kay Grab, marami akong na-encounter na ganyan.
Awa ng Diyos. Binibigyan niya ang mahaba ng pasensya. Habaan mo na lang talaga pasensya mo. Mahalin mo yung trabaho mo, mahalin mo na lang din yung customer. Unawain mo na lang din. Yun yung pinakamahalaga dun. Mamaya, pag-usapan naman natin yung iba. Balik muna tayo sa tambayan. Pangalawang booking. 404 Realin. Siyempre, wala pa yung malalakas eh. Pagkakataon na natin to. Kababalik lang natin, pinasukan agad tayo ng booking. Hanggat wala pa yung mga malalakas ang account, pagkakataon na natin to. Para rumatsyada. At pag-usapan na rin natin yung pangalawa. Pangalawa mga hindi mo dapat gawin is yung tatakbuhan mo yung loan. Kasi sa lahat ng food delivery service, si Grab lang ang bukod tayong company ang nagpapaloan sa mga rider niya. Pero sad to say, marami tayong kakilala, kaibigan, at mga kapwa rider ay, makakaya pala to. Thank you, Paps. Mga kaibigan, mga kakilala, pinaloan ng 50, 40, 30,000. Naglaho na lang bula. Tinakbuhan na nila yung loan nila kay Grab. Yan na wag nyong gagawin, Paps. Yung takbuhan mo yung pagkakautang mo kay Grab. Dahil napakaswerte mo na nga eh. Nabigyan ka ng loan. Hindi lahat kasi nabibigyan ng loan. Kaya pag binigyan ka ni Grab ng loan, ibig sabihin nagtiwala siya sa'yo na pautangin ka. Kasi hindi lahat naman ng food delivery, katulad ng Panda, wala silang loan, cash loan. Minsan meron pang pwede kang mag-loan ng TV, cellphone, rep. Kay Grab, napakaswerte mo na pag pinaloan ka ni Grab kasi binigyan ka niya ng pagkakataon para kumita. Ay para magkapera. Kala nga, naman natin to. Dito na tayo sa customer ni Grab, sa customer. Kuya, magtabi lang po kami ng ayaw naman sumagot. Pakisagot po. Tawagan na lang natin. Hello po, good morning. Tanong ko lang sa kayo banda, sir. Dito ako sa may bago mag-school tapat ng Phoenix. Dito po, pasok po sa escalator ulo. Dito sa may Makaya, pasok po ako. Okay po. Wait lang, mama. Ito, ma'am, papasok na po ako. Ayun, okay. Kayo po yan, ma'am. Kayo po, ma'am. Okay. Wait lang po Kasi yung layo pinapaikot niya no?
Pero minsan kasi may nanguhuli dito eh. Ah, wala ba? Sige po, thank you po. Balik na tayo sa usapan natin, yung usapan loan. Kasi pag pinaloan ka ni Grab ng 50, 40, 4 months mo lang kikitain yun. 4 months to 5 months, bayad mo na kay Grab yun. Tapos papaloanin ka na ng another. Diba, napaka ano nun. Hindi lahat ng company may nagpapaloan ng ganung kalaki sa empleyado nila. SSS Pag-ibig lang ang maloloan mo, yun lang. Pero yung mismong company magpapaloan sa empleyado, walang ganun. Pero may mga kapwa tayong rider nakakuha ng pera kay Grab 40, 30, napakalit na halaga na yun para takbuhan mo si Grab. Yung tiniwala niya, nasira mo. Siyempre, sino pa ba, ikaw ba, pag sinira tiwala mo, tatanggapin mo ba ba ulit yung tao? Siyempre, hindi na. Malaki rin natutulong ng loan ni Grab. Just in case of emergency, meron kang mahuhugot. May maitatabi ka. Lalo na nung pandemic, laking bagay nung loan ni Grab. Kaya pag pinaloan ka ni Grab, nasa sayo kung kukunin mo o hindi. Hindi naman niya sa pilitan pinakukuha yun. Nasa rider pa rin yan kung kukunin niya ba o hindi yung loan. Nakakadalawa na tayo. Balik na muna ulit tayo sa tambayan mga paps. Nagtutuloy-tuloy booking natin ngayon kasi wala pa yung mga kaibigan natin malalakas yung account. Mamaya-maya nandyan na yun. Kaya kailangan bilisan natin makabalik para papasukan agad tayo ng booking hanggat wala pa sila. Malalapit lang eh. Nandyan na yung malalakas. Titigil na booking natin yan. Okay na? Gising na mga halimaw. Hindi, ako first blood eh. Kaya paborito ako ni Jollibee ngayon. Pre. Wala pa, next week pa walang loan eh. May loan pa ako, tangi. Next week pa. Gagalit yung kaibigang Bullet ko. Huwag ka alala, Bullet. Next week magka-race na tayo. Hintay mo pagbalik ko, magkakape tayo. Nagagalit talaga kayo. Nagagalit talaga yung kaibigan ko. Eh, may mandatory pa. Nag-down na ng 10,000, sabi niya pag magkapera daw siya. Eh, lalo na pala kung mahirap ko to. Wala kang ipahulog sa'yo, pre. Alright, pangatlong booking. Nandiyan na yung mga kaibigan nating malalakas. Pero sana magtuloy-tuloy yung booking natin. At pangatlo na rin sa topic natin. Number 3 is yung magpapapilot ka ng account. Yung pagpapapilot is yung kumukuha ng karelyebo. Yung dalawa kayo sa isang account. Kunyari, sarili mong account. Ipapabiyahe mo sa kaibigan mo, kapatid mo, pinsan mo. Bawal na bawal kay Grab yun. Kasi pag-apply mo na lang sila kung gusto nila magbumiyahe kay Grab.
Yung iba kasi mga naka non-prop eh, ang hirap pa naman magpa-professional driver's license ngayon. Ang daming proseso. Kaya kung gusto mo mag-apply, magpa-professional ka muna para walang aberya. Katulad niyan, nagre-report din karamihan diyan, kalimitan yung mga kapwa mo rin rider. Siyempre, egol nga naman. Ikaw, mag-isa ka lang, yung account mo lang binabiyahe mo, tapos yung kasama mo, nagpapapilot. Imbes na yung booking niya, papunta sa'yo dahil nagpapahinga na siya, kaso hindi nagpapahinga yung account niya. Nagpapabiyahe pa siya, pinapabiyahe niya pa sa iba, di ba? Maging lumaban lang tayo ng patas, mga paps. Hindi mo naman kailangan mandaya. Hindi naman si Grab dinadaya mo nun, kundi yung kapwa mo rin rider. Kasi lugi yung kapwa mo rider, di ba? Bumabiyahe sila ng 16 hours, 15 hours ng sarili nilang account. Tapos ikaw, nakaka-5 butas ka palagi, nakaka-hihit mo lagi yung incentive ng 5 butas na wala kang ginagawa, nasa bahay ka lang, yung pala nagpapapilot ka ng account mo. Lumaban lang tayo ng patas, tsaka may karma rin yung mga ganong gawain, mga paps. Kaya kung bago ka, huwag mo sana ugaliin yung ganon, kasi hindi magandang ugali yung gagawin mong ganon. Napaka ano rin yun, lumabang ka ng patas sa kapwa mo rider para wala silang masasabi sa'yo ng masama, di ba? Kaya wag niyong gagawin yun, magpapapilot kayo ng account, mga paps. 96 Lucena. Dahil tong account natin kay Grab, minsan lumalabas ang selfie verification. Kaya kung nagpapabiyahe ka at nataon na ibang rider yung may hawak ng account mo, pag lumabas yung selfie verification within 5 minutes to 10 minutes, kailangan may selfie mo. Kundi masuspended yung account mo, kailangan mo pandalhin sa hub. At pag napatunayan ng hub na ibang may hawak ng account mo, ayun, sibak ang lolo mo. Pagkakaganon. Ay, good morning, ma'am. Ma'am Margaret po. Apa. Ganda ni mama. Thank you, ma'am. Ayan na ang pangatlong booking natin, si Ma'am Hana. Alright. Nakakatatlo na tayo. Lagi kong ang sinasabi at laging kong pinapayo sa mga baguhan, naalagaan mo lang yung account mo. Dahil hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon para makapasok kay Grab. Ang daming gustong pumasok kay Grab, pero hindi lahat nagbibigyan ng pagkakataon. Kaya pag nakapasok ka na kay Grab, alagaan mo na yung account mo para tumagal ka. Hindi naman kami tatagal ng ganito kung hindi naman maganda kitaan dito kay Grab. May tropa nga ako, 2014 pa kay Grab eh. Hanggang ngayon, kasama ko pa rin bumabiyahe. Diba? Kaya, ang gagawin natin ngayon, babalik muna tayo sa ating tambayan. Pang-apat sa ating listahan, mga paps, hindi pagbiyahe ng matagal. 60 days, 60 consecutive days na hindi ka bumiyahe, as in wala kang record kay Grab, kahit isang biyahe, pwede kang ma-deactive ang account mo. Kasi nga, ang isipin ni Grab, wala na to, hindi na babiyahe to. Kaya ang diskarte doon, kahit once a week, isang biyahe, pwede na yun para attendance check lang kay Grab yun.
Para alam niya na kahit pa paano bumabiyahe ka, kahit pa isa-isa lang kada linggo, isa, dalawa, much better kung tatlo. Basta within 60 consecutive days, hindi mo binyahe yung account mo, wala, madi-deactivate yung account mo, sayang. Kung nagtatrabaho ka man, kahit kada day off mo lang, kahit mga dalawa, tatlo, biyahe, pwede na yun. Para lang masabi ng Grab na bumabiyahe ka pa kahit papano. Pang attendance check niya lang yun. Hindi naman kahit araw-araw, kahit once a week, mga dalawang biyahe ka, tatlo. Para lang masabi ni Grab na active pa yung account mo. Kasi pag hindi mo binahe ng 60 consecutive days, wala na, de-deactivate ka na. Pick upin muna natin tong booking natin. Starbucks. 68 pesos. There. Tukod na naman tayo mga paps, 2 oras. Ngayon lang tayo pinasukan. Oh, nagahanga. Okay na. Dapat kahit once a week, binabiyahe mo yung account mo. Para masabi ni Grab na active pa yung account mo. Thank you, Chief. Kaya kung nagtatrabaho ka man, kahit isang beses lang sa isang linggo, dalawa o mas maganda kung 3 biyahe siya kahit isa sa isang linggo. Okay na yun. Attendance check lang naman yun mga paps. Para lang di ma-deactivate yung account mo. 68 pesos ampere. Nasa 3.3 kilometers. Sumadaan nito. General Avenue. At number 5 sa ating listahan is yung pangalagaan mo yung ratings, performance rating mo. Ano ba ibig sabihin nun? Iwas ka sa cancel, huwag yung puro cancel. Kasi meron tayong sa isang account 100% yan. Kada cancel mo nababawasan yan, nagiging 98, 99%. Pag nag less than 50 yata o 40%, isususpend ni Grab yung account mo. Pag hindi ka nag-report sa office, mga ilang araw, de-deactivate na yung account mo. Kasi performance rating din ang iniingatan natin ng isang Grab rider mga paps. Pag-ingatan mo yung performance rating mo, parang sa pag-aaral yan eh. May maintaining grade ka na dapat i-maintain para pasado ka. Pag bumilo minimum yung grade mo, bagsak ka. Ganon din kay Grab yan. Kailangan may maintaining performance ka. Much better kung 95, 98, yan okay na, hindi naman tayo perfect till nagka-cancel din tayo, pero mini-maintain ko lang sa 95, pinakamababa ko. 97, 98, yan madalas 99. Kasi ginagamit ko pa lang yung cancellation button dito sa app natin, kasi pag di ko gusto yung binigay na booking ni Grab, lalo na yung alanganin ng bigay tsaka yung talo, nagka-cancel pa rin ako syempre. Yun sa mga previous video ko, nakikita nyo naman kung paano ko gamitin yung cancellation rating natin. Pero much more na i-maintain mo lang siya sa 95 or 96, 97. Huwag nang bababa sa ganong ratings para tuloy-tuloy pa rin ang pasok ng booking sa'yo. Pero etong panghuli, yung pang-anim, ewan ko kung nangyayari pa to. Dahil way back 2021, usong-uso to mga paps, yung nagpapalipad ng booking. Ano ba ibig sabihin nagpapalipad ng booking? Kunyari ako,
isa na lang kailangan ko para matapos na ako sa 5 butas. Ang gagawin ko, kontsabahin ko yung isang ka-grab ko na mag-book siya o yung asawa niya or yung kapatid niya. Ayun tinatawag na pagpapalipad. Tapos hindi na kukunin niya i-drop mo na kaagad. Tapos yung pagkain, sa inyo na yun. Pero kung cash naman yun, siyempre, ang halaga ng kukunin mo lang is nasa 100 plus lang para kahit na i-drop mo kaagad yun, aga-abono ka ng 100. Nakuha mo naman 5 butas, yung incentive, di ba? Pero ngayon so far, wala na ako naririnig na ganun eh. Yun lang mga paps. Ayun yung mga 6 na dahilan kung bakit nade-deactive or tinatanggal ni Grab ang isang rider. Sana may natutunan kayo at kung may gusto kayong idagdag sa ating videos na to, mag-comment lang kayo dyan sa may comment section. Babasahin natin, sasagutin natin isa't isa. Kung may mga tanong, suggestion kayo. At sana mga paps, huwag niyong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. At nais ko na rin kunin itong pagkakataon na to para magpasalamat sa 186 subscriber natin. Maraming salamat sa inyo mga paps. Sa bawat dagdag na subscriber na nadagdag sa channel natin is lalo tayong ginaganang gumawa ng mga video. Lahat naman ng mga sinasabi ko based on my personal experience naman. At sa mga experience din ng mga nakakasama natin, mga kaibigan natin sa tambayan. Subok lang ng subok mga paps. Wala namang mawawala sa'yo kung susubukan mo eh. Kaya pero dito kailangan matyaga ka rin. Pag gusto mong maging isang Grab rider, matyaga ka. Masipag, kikita ka naman naayon sa sipag mo eh. May mga times lang talaga na lahat kayo tutukurin. Katulad ngayon, atumal, 2 oras tinumal, pero tyagaan lang. Maaga pa naman, mahaba pa ang araw para sumuko. Once again, this is Batang X Motovlog. Para sa mga ka-grab natin, mga kagulong natin, mga kabiyahe natin, ride safe.